Ngayong araw na ito ay ating sasagutin ang ating mga mahal na kapatid na hindi lubos na kaunawa sa aral ng Iglesia Katolika. Na dapat natin silang bigyan ng linaw para naman, lalong-lalo na yung mga kasamahan natin na nakapanood sa kanilang programa. Dito sa The Bible, anong uluhan ng The Truth Bible program. So, ngayon, diretsuhan na sasagutin natin pangatlo niyang rason na bakit hindi si Maria rinig sa ating anim ito na rason. So, dapat din nating bigyan ng linaw, mga kapatid, ha? Dahil yan ang identity natin, na kasama natin sa ating simbahan, ang mga banal, no? Ang mga tao na naging banal, naging ganap na. Kung hindi natin ito sasagutin, parang madami yung malilito na mga Katoliko. So, ang pakay natin para sagutin natin siya, dahil Bisaya po ito. So, tatagalogin natin para maraming request na minsan ito Tagalog din ako. Pero sa mga talk natin ay hindi talaga ako makatagalog lahat. Dahil mga Bisaya yung natin, mga Bisaya yung audience natin. At maka-express ako lalo kapag Bisaya. Ito ay sinusubukan lang natin. Sa abot ng mga kakaya natin dahil hirap talaga magsasalita ng hindi natin dialect, mga kapatid. Unang-una, ito yung advice ni Apostol San Pedro sa akin sa 1 Pedro sa pagsagot natin sa mga tuligsa sa ating mga mahal na kapatid. Hindi naman ito natin kaaway. Ang simbahan ay nagsasabi sa kanila, they are our brethren, no? Separated brethren, no? So, ating bigyang linaw para naman kayo na mag-decide, no? Dahil gusto ko sa mga laging sumusunod sa atin, hindi ako mag-impose sa doktrina ng simbahan. Bawal po yun. We are here to propose the teachings of the church. Ito yung pahayag ni Apostol San Pedro. Lagi kong iniisip, lagi kong nilagay sa isipan ko at sa puso natin. 1 Pedro 3:15. But sanctify Christ as Lord in your hearts. So let us sanctify our heart by acknowledging Jesus, our Lord, as our Lord. No? Always be ready to give an explanation to anyone who asks you for a reason for your hope. So, explain. Paano natin ma-explain kung hindi natin tuturuan yung mga kapatid natin na mga Katoliko how to answer and how to explain about their questions. So, very necessary, very essential, nandiyan yan sa banal na kasulatan, to explain our faith. Di ba? So, hindi tayo, para sa akin, hindi kailangan mamersonal ako sa kanila. No, hindi kailangan. It is not good. It never sanctify us. But it gives us more the horn of Satan. Parang nasungayan na tayo. Always be ready to give. Always, be ready to give an explanation to anyone who asks for a reason for your hope. But do it. Paano ito natin gawin? But do it with gentleness and reverence. No? Dapat tayo ay magbigay ng respeto sa kanila. Dahil yan lang yung naabot nila na katotohanan. Ito din naabot natin na katotohanan. So, let us express our theological understanding on a specific doctrine, Catholic understanding of that specific doctrine. Ito yung sinasabi ng isang pastor, no? Pakinggan natin. Sinagot ko na yung pang-una o pangalawa, okay? Dito naman tayo sa pangatlo niyang rason. Okay, i-volume muna natin, ha? Isa-isa nga mga problema. Gusto ko mag-ampo kita, direct lang sa Diyos.
Bisan pag magdungan kita tanan, makadungog siya, makasabot siya, makabalo siya sa solusyon. He is all-knowing God. Ikatulo nga rason nga nung dili si Maria makatubag o makatabang sa tong pagampo. So, ito yung pangatlong rason, mga kapatid. Ang pangatlong rason, pakinggan ninyo. Si Maria walay gahom nga sama sa Dios. So, si Maria, walang kapangyarihan katulad ng kapangyarihan ng Diyos. So, therefore, hindi siya makarinig sa atin. Testament, walay record nga si Maria nagahimo og bisag isa ka milagro. Bisan gani sa paghimo og wine gikan sa water, dili si Maria ang naghimo kundi dili si Jesus. Ingon pa sa Bible sa John 2:3-5, ug sa nagkulang ang vino, ang inahan ni Jesus miingon kaniya, wala na sila vino. Si Jesus miingon kaniya, babayi, unsay labot ko kanimo. Wala pa moabot ang akong takna. Ang iyang inahan nag-ingon dayon sa mga sulugoon, bisan unsa nga iyang igaingon kaninyo, buhaton ninyo. John 2:3-5. Nanginahanglan og bino ang wedding, apan si Maria wala magkatabang, wala maghimog milagro. Ang naghimog milagro mao si Jesus. Wani mga igsoon nga kung mag-pray kita para sa tabang o para sa mga milagro, dito kita moduol ka Jesus, siya magkahimo og milagro. Si Maria, wala siya nagkahimo og milagro. So, kita ninyo mga kapatid, yun po yung rason ng ating mahal na pastor. Sabi niya, si Maria ay hindi gumawa ng milagro dahil wala siya kapangyarihan. No? Hindi katulad ni Kristo. So, kung basihan natin ang kasulatan, yung ginagamit niya ay wala namang kapangyarihan talaga si Mama Mary katulad ng Diyos. Pero yung intercession, yung intercession ni Mama Mary sa John chapter 2, yun ang dahilan na nakagawa si Kristo ng milagro. Ang Diyos naman talaga ang gagawa ng milagro, hindi naman tayo. Pero sa pamagitan ng kapangyarihan ng intercession, ng panalangin ni Maria, kahit si Kristo. So yung talata lang niya ang gagamitin natin sa pagsagot, di ba? So basahin natin. Susundan natin yung kapatid natin. Mahal natin na kapatid. Para naman makita natin ang buong buo. No? On the third day, I am reading John chapter 2. So the whole chapter po. Wedding at Cana. On the third day, there was a wedding in Cana in Galilee. And the mother of Jesus was there. Jesus and his disciples were also invited to the wedding. When the wine ran short, the mother of Jesus said to him, "They have no wine." And Jesus said to her, "Woman, how does your concern affect me? My hour has not yet come." So tingnan nyo, hindi pa panahon ni Kristo ang maggawa ng milagro. So dito makikita mo ang kapangyarihan, no? Ang influence ni Mama Mary sa kanyang anak. Wala siya kapangyarihan pero he can influence her son. Si Mama Mary ay hindi naman makapangyarihan. Pero yung intercession niya hindi pa, just imagine, tumatanggi si Kristo. Babae. No? Woman, how does your concern affect me? My hour has not yet come. His mother said to the servers, "Do whatever he tells you." Now, there were 6 stone water jars there for Jewish ceremonial washings, each holding 20 to 30 gallons. Jesus told them, "Fill the jars with water." So they filled them to the brim. Then he told them, "Draw more out now and take it to the head waiter." So they took it, and when the head waiter tasted the water that had become wine without knowing where it came from, although the servers who had drawn the water knew, the head waiter called the bridegroom and said to him, "Everyone serves good wine first, and then when people have drunk freely and inferior wine, but you have kept the good wine until now." So kita ninyo mga kapatid, dito makikita yung intercession no? Yung panalangin ni Maria sa kanyang anak. Kahit hindi pa panahon, tumatanggi na si Kristo, hindi siya nakatanggi. Dito po nagsimula yung paglapit natin ni Maria
Nag-ask tayo ng intercession sa Kanya. Wala namang kapangyarihan si Maria katulad ni Jesus. Pero tingnan nyo, ang konteksto na ginagamit na talata niya ay patunay ito na grabe ang influence ni Mama Mary sa kanyang anak. Nabiglaan no? Na nakagawa si Kristo ng milagro. Dahil hindi siya makatanggi sa intercession, sa panalangin, sa hiling, sa daing ng kanyang nanay. Di ba? So, ito mismong talatang ito ay hindi kumakampi sa mahal natin na kapatid. Dahil, totoo, na walang kapangyarihan si Mama Mary katulad sa Diyos. Pero, totoo din na hindi makatanggi ang anak niya na Diyos kapag ito ay mag-ask na ng special request. Hindi siya makatanggi sa request niya. So, walang kapangyarihan si Maria katulad ng Diyos. Wala naman tayong doktrina na ganyan. Pero yung kanyang intercession, yung kanyang influence, yung kanyang impact, yung intercession niya ay makapangyarihan. So, ginamit mo, Pastor, yung talata. Yan po ay patunay na si Maria talaga hindi makatanggi si Kristo. Ang source sa lahat ng kapangyarihan. Ang source ng lahat ng mga milagro. Ang mga apostol niya ay gumawa na ng milagro na sila ay tagapagsalita lang ng salita ng Diyos. Lalong-lalo na ito. Yung source ng salita ng Diyos ay nasa kanya, sinapupunan. 6 na buwan, di ba? No? Lalong-lalo na ni Maria. Yan po ay patunay na grabe talaga ang intercession ni Mama Mary. Kahit wala siyang kapangyarihan katulad ng Diyos. So, susunod natin yung sunod niya na argumento. Ikaupat nga rason, ang mga disciples wala gaampok kang Maria bisag kauban na nila si Maria. Kung basahan kaya ito sa Acts chapter 1 verse 14, nag-ampo ang mga tao sa Ginoo pero wala sila mag-ampo kang Maria. Ingon sa Bible, kini silang tanan na nagpadayon sa paghiusa sa pag-ampo kauban sa mga babae ug ni Maria nga inahan ni Jesus ug kauban sa iyang mga igsuon. So ani nga time ay mga disciples na po ang mga igsuon ni Jesus. Pero silang tanan nag-pray direct sa Ginoo, wala sila nag-pray kang Maria bisag si Maria tapad na nila. Patsado ang tatong opportunity kasi Maria mahikap nila mulyo musulti na atay mga gipangampuan karon pero kanang atong gipangampuan dili man na mulihok no mga bato. Now kini unta nga tak na mulihok gid na siya apan wala sila mag-pray ani nag-pray sila ngadto sa Ginoo directly. So awaton ta ang mga disciples ang igsoon ni Jesus apil si Maria atong awaton si Maria nga mag-pray direct ngadto sa Ginoo. Dili kay mo hapit tao pray ngadto sa isa ka tawo. Mag-pray kita direct ngadto sa Ginoo. So dito mga kapatid, na narinig ninyo na sabi niya, tingnan nyo sa Acts of the Apostle chapter 1 verse 14, nanalangin sila direct sa Diyos. Nandiyan naman si Maria kasama nila, bakit hindi nila dinasalan? Unang-una, hindi naman tayo nagdasal sa mga santo. Hindi tayo nagdasal sa mga santo. Nag-ask tayo ng intercession. Example, Litany of Saints. Example sa Mama Mary na una, Mary, Mother of God. Anong sagot natin? Pray for us. Idalangin nyo kami. Hindi natin sinasabi, nanalangin kami sa iyo, nagdadasal kami sa iyo. Nagpadasal tayo kay Mama Mary. Pray for us. Saint Vincent Ferrer, pray for us. Ipagdasal nyo kami sa Diyos. Hindi tayo wata mag-ampo sa mga santos, nagpaampo ta. Sana nakuha nyo po ang difference niyan, no? Kung may mabasa kayong nag-ampo kami nimo, hindi yan literal. Ang kahulugan niyan, pray for us. We never say, we pray to you. Hindi po pray to you, but we pray for us. Ipagdasal nyo po kami. Walang katolikong nag-ampo og santos. Nagpaampo inoon sa santos. Kung lalapit ako sa iyo, Pastor, ang sasabihin ko sa iyo, Pastor, pray for me.
Mm. Sabihin mo ba, yun ba yung interpretation mo? Dinasalan kita. Hindi ka naman Diyos. Di ba? Kung kayo ay magkapagdasal, pastor, sa mga membro nyo, lalo-lalo yung mga banal, magkapagdasal din sa atin. Dahil yung mga prayer ng mga matuwid na tao, ay grabe yung influence sa Diyos. Babasahin natin. Itong atin ay i-base natin sa kasulatan. O, tingnan natin kung ang mga righteous ba ng mga tao, grabe yung impact sa pagdasal nila kung sila na magdasal. James chapter 5 verse 14. Basahin natin. Ito nakasulat mga kapatid. Sa 16. Therefore confess your sins to one another and pray for one another that you may be healed. The fervent prayer of the righteous person is very powerful. Ang in-example niya dito si Elijah. Elijah was a human being like us. Yet he prayed earnestly that it might not rain. And for 3 years and 6 months, it did not rain upon the land. Then he prayed again, and the sky gave rain, and the earth produced its fruit. So ano ang konteksto nito? So ang panalangin ng isang taong banal, isang taong ganap na, ay very powerful. Is very powerful. Nandito yan sa banal na kasulatan, pastor. Kung mag-aasa ko sa iyo ng ipagdasal mo ako, pastor, nangangahulugan ba yan? Na dyan ako nagdasal sa iyo? Hindi po. Mali po yung unawa natin eh. Kaya nga, mali din ang isiniwalat natin sa mga membro natin at sa ibang mga tao. Ano yung doktrina ng simbahan? St. Vincent Ferrer, pray for us. We never responded. Nga, we pray to you. Iba po yun. Sa aming mga litanya, pray for us. So, hindi totoo na nagdasal tayo ni Maria. Nagpadasal tayo sa Kanya. We ask intercession. So, yung kapangyarihan ng mga santo ay sorry po. Hindi po sila ang source. Kaya nga nagpadasal kami eh. Walang Katoliko na nananangin sa mga banal. Kung meron mang, hindi yan literal. Ang kahulugan niyan ay we ask intercession from them. Katulad ninyo mga pastor. May lalapit sa inyo, pastor, ipagdasal nyo kami. Nangangahulugan ba yan? Na nagdasal yung tao sa pastor? Hindi. So yung paglapit namin sa mga santo, paglapit namin ni Mama Mary, hindi namin dinasalan si Mama Mary. Pray for us, sinners. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of the womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us, sinners, at the hour of our death. Hindi namin sinasabi, we pray to you. Yan po. Sana makorrected nyo po yung theology nyo, kapatid, ha? It is reminder only, just a fraternal reminder sa lahat ng mga kapatid natin. Okay? Sunod, pakinggan natin. Unong karason nga nung dili katubag. Bumalik sa, So, sasagutin natin ito lahat, yung argumento niya. Kapag mag-study tayo sa simbahan, shallow lang yung mga argumento sa ating mga kapal. Nawala na. Parang nawala na. Bakit nawala ito? Unong karason nga nung dili katubag si Maria. Okay. Wala pa mo abot ang akong takna. Nasagot na natin ito. Iya nga inahan ni Jesus. Nasagot na din natin. Matthew chapter 6 verse 9 to 13. Ingon ni Kristo, busa man nag-ampo ka mo sa ingon ni ini. Mag-ampo kita ingon ni ini. Muna ni ang pattern, muna ni example. Amahan na. Atas natin mga kapatid ha. Kiniunta nga takna, mulihok kid na siya. Apan, wala sila mag-pray nga ni. Nag-pray sila ngadto sa Ginoo directly. So, awaton ta ang mga disciples, ang ilisod ni Jesus, apil si Maria. Atong awaton si Maria, nga mag-pray direct ngadto sa Ginoo. Dili kay mo hapit pa tao pray ngadto sa isa ka tao. Mag-pray kita direct ngadto sa Ginoo.
So, yung prayer natin mga kapatid, direct talaga sa Diyos, no? In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. At ano yung role ng mga santo? Nagpatulong tayo. Hindi tayo nagdasal sa Kanya, nagpadasal. Kita ninyo yung kaibahan mga kapatid. Sana nakita nyo po yung kaibahan. At hindi po nila ito nakita eh. So dapat natin sasagutin talaga with a humble heart. Ginoo. Ikalimang rason, never nagtulo si Jesus nga mag-ampo kita. So never daw nagturo si Kristo na magdasal tayo kay Maria. Wala namang Katoliko nagdasal kay Maria. Wala namang Katoliko nagdasal sa mga santo. Pray for us. Ipanalangin nyo kami sa Diyos. Di ba? Ipanalangin nyo kami sa Diyos. Hindi, dati sinabi, nanalangin kami sa iyo, Mama Mary. Nanalangin kami sa iyo. Pray for us. Ano ba yung exact Bisaya sa pray for us? Iampo mo kami. Sinabi ba natin, nag-ampo minimo? Hindi po yun. No? Intercessory. Ano ba yung kahulugan ng intercessory? Nagpadasal tayo para matulungan. Di ba? Dahil, bakit nagpatulong tayo? The prayer of the righteous is very powerful. Saan mo basa? Acts of the Apostle chapter 5 verse 16. Ulitin natin ha. Yan. Ang ganda nito. Binigyan tayo ng analogy, example, ni St. James. No? Tingnan nyo si Elijah. No? He prayed earnestly na walang ulan. For 3 years and 6 months, wala talagang ulan. Nagdasal naman siya uli na uulan, umulan. So the prayer of a righteous person is very powerful. Lalo na si Maria. Hindi na siya righteous. Full of grace. Hindi basta-basta, di ba? So wala tayong turo na dasalan natin ang mga santo. Ang turo natin, let us ask for intercession. Pray for us. We never say, we pray to you, Mama Mary. We pray to you, Saint Vincent Ferrer. We pray to you. Hindi po yan. Ang kakahulugan yan ay nagpadasal tayo sa kanila. Katulad din sa pag-ask ng intercession sa mga pastor. Patuloy tayo. Kang Maria nga iyang inahan. Hinuon nagtulo si Jesus kung mag-pray kita, ingon ani. Our Father in heaven. Ato binibasa mga ison sa Matthew chapter 6 verse 9 to 13. Ingon ni Kristo, busa man nag-ampo ka mo sa ingon ni ini. Mag-ampo kita ingon ni ini. Muna ni ang pattern, muna ni example. Amahan namo nga anaa sa langit. Pagabalaan mo ng imong ngalan. Umanhi ang imong giharian, pagabuhaton ang imong kabubuton dinhi sa yuta. Maingon man sa langit, ihatag mo karon kanamo ang tinapay namo sa matag adlaw. Upasayloon mo kami sa among mga utang, and so on and so forth. Our Father in heaven, mo kana ang tudlo ni Jesus kung mag-pray kita. Our Father, direct to the Father kita mag-pray. Dapat ang atong kadaghan nga pag-ampo, our Father, amahan ko, amahan ko, amahan ko. Pero mga igsoon, sa mga pag-ampo sa kadaghanan, mas daghan pang ilang pag-ampo kang Maria kaysa our Father. Mga igsoon, dili ka na mo insakto. Ang insakto mga igsoon na tudlo ni Jesus, our Father in heaven. Kung mag-pray kita, direct to the Father. Abi niyo mag-igsoon, basahan ni mo sa Old Testament, New Testament, sa tanan nga Bible verses, wala dyan kayo makita nga tudlo ni Jesus nga mag-pray kita sa iyang inahan. Bisan gani ang inahan ni Jesus, wala siya mag-ingon nga mag-pray mo sa ako. Ang mga disciples, wala ka pray nga to kay Maria. Never. No, wala gi-verse sa Bible nga tutudlo nga kita mag-pray nga to kang Maria. Gusto mag-pray. So kita mo mga kapatid, unang-una, ulitin ko wala naman tayong turo na dasalan natin si Maria. Yung ating paglapit sa mga banal, including Mama Mary, we never say we pray to you. We pray for us. Ipadalangin niyo po kami. No? Humingi tayo ng tulong. Katulad ng, sabi niya, hindi daw nagturo si Kristo na hindi tayo lalapit, ang Diyos lang lalapitan natin. Si Kristo nagturo no? Na lumapit yung kaluluwa ni Abraham. Siyempre pa hindi naman Diyos, no? Dito po yan hindi yon totoo na hindi nagturo si Kristo na lapit tayo ng mga santo. Dito nga sa Luke chapter 16 verse 27, lumapit nga sa
ni Abraham. Si Abraham ay banal, no? Lumapit nga yung nag-ask nga ng intercession ang ang kaluluwa ng isang dato. Si Lazaro at yung dato, yung mayaman. Sabi ng mayaman, he said, "Then I beg you, Father." Intercession po ito eh. "Send him to my father's house." Sa ibang translation dito, "We pray to you, Father." Ang kahulugan po niyan ay hindi literal, no? Intercession po 'yan. Ang kahulugan niyan ay nanalangin tayo, natulungan po tayo. We beg you to intercede for us. Hindi to po eh. Hindi naman siya lumapit ni hindi directly to God. Dahil ang layo na niya eh. So nagpatulong siya ni Abraham. Sinong nagsabi nito? Sinong gumawa ng parable na ito? Si Kristo mismo. Therefore, he implied na hindi masama na lalapit tayo sa mga taong banal. Nandiyan yan sa Hebrew. Binabasa ko na yan. Hebrew 12:23. "You have come to God, the judge of all, and from the spirit of the just man made perfect." Lumapit sila sa Diyos, pati na din sa mga espiritu sa mga taong banal, mga espiritu sa mga tao na naging banal. Okay? So, anong sabi dito? He said, "Then I beg you, Father, send him to my father's house, for I have 5 brothers, so that he may warn them, lest they to come to this place of torment." So, just imagine nag-intercede yung mayaman kay Abraham. Yun naman Diyos si Abraham, di ba? So, impliedly, nagturo siya, si Kristo nagturo na pwede tayong mag-ask ng intercession. Patay na po ito. Patay na si Abraham. Patay na din itong mayaman na ito. So, pwede pala. Nandito, I beg. So, ano yung kahulugan ng intercession? Ito yung kahulugan ng intercession. The action of saying a prayer on behalf of another person. Prayers of intercession. Yan po ang ginagawa ng mga santo. Hindi po sila, yung kapangyarihan ng mga santo ay hindi katulad ni Kristo. Mediator si Kristo. Sila po ay intercessors. So yun po kaibahan. Si Kristo ang mediator. Ang mga santo ay intercessors po kay Kristo. Yan. So yung mga pastor na manalangin sa kanilang membro, naging intercessor sa Diyos. Di ba? Hindi naman sila mediator. Intercessor po. Not mediator as Savior. No. But as an intercessor po. So patuloy tayo mga kapatid. Pray kita direct to the Father kayo. Dayon ikaw dili si Maria ang mediator between God and man. Si Jesus lang ang tigpatunga sa langit o sa yuta, sa Amahan. So ito po yung panghuli niya. Ang Diyos ay hindi si Maria hindi mediator. So intercessor nga eh. So yung mediator between the Father and the Son, between the people of God, the mediator as Savior, si Kristo po yan. Wala na pong iba, wala pong makapantay dyan. Nandyan yan sa 1 Timoteo 2:5. Babasahin natin ang 1 Timoteo. Ito po yung lagi nilang gagamitin po. Okay? Susundan lang natin mga kapatid para naman, ito po yung last niya na argumento. Dahil dalawa lang yung sinasagot ko nung isang araw. So, pero ngayon, sasagutin natin sila ng buong buo para makita ninyo ng katotohanan na base sa turo nating simbahan mga kapatid. So, dito sa Acts of 1 Timothy chapter 2 verse 5. Ito nakasulat mga kapatid. "For there is one God, there is one mediator between God and human race, Christ Jesus himself, human, who gave himself as a ransom for all. This was a testimony at the proper time. For this I was appointed preacher and apostle. I am speaking the truth. I am not lying, teacher of the Gentiles in the faith." So yung pagka-mediator ni Kristo po ay sa kanyang tagapagligtas. Wala na pong makapantay doon. Pero hindi naman mediator ang mga santo.
kundi intercessor po. Katulad ni Prophet Elijah, no, nagdasal siya in behalf. Grabe yung kapangyarihan na intercession po yun, hindi po yun mediation. Yung mga banal sa atin ay hindi po mediator, but intercessor po, tagadasal sa atin. At meron ba tayong talata nito na dapat tayo maka-ask din tayo ng intercession sa mga taong banal? Basahin natin ang King James Version, mga kapatid, sa Job chapter 5 verse 1. Tingnan natin. Ano bang sinabi ni banal na kasulatan po itong binabasa natin, ha? Job chapter, take note po kayo para may maisagot kayo. Sa akin lang authorized version, mga kapatid. Job chapter 5 verse 1. 5 verse 1, sabi dito, "Call now if there be any that will answer you, and to which of the saints will you have turned?" No. Sino ba yung sa mga banal ang iyong lalapitan? Nandito yan, ha. Hindi po yan. Hindi po, it is not referring to God here, but to the saints. Malinaw na malinaw po. "Call now if there be any that will answer you, to which of the saints will have turned?" Sino ba sa mga santo ang lalapitan mo? Klaro po ito, ha. Talata po ito. At ito po yung ginagamit ng mga kapatid natin na mga protestante. Ito po yung edition nila. So, mga santo ay maka-intercede. Wala silang kapangyarihan, pero maka-intercede sila. Katulad din natin, maka-intercede tayo sa mga maraming lumapit sa akin. Sasabihin nila, "Father, pagdasal niyo po ako." Nangangahulugan po pa yan na nagdasal sila sa akin? Hindi. Mali po yun. Mali po yung intindi natin. Okay? Sana, mga kapatid, ay kapagbigay tayo ng kaunting clarification, mga kapatid. Dahil, quote muna tayo sa turo ng simbahan. Intercession of intercessions of the saints. Dahil of the saints, intercession of the saints, mga kapatid. Atin muna, mag-quote muna tayo ng document ng simbahan, mga kapatid. No? By the way, we never worship the saints as God, mga kapatid. Tingnan natin, mga kapatid. Immediately after requesting that we pray for each other, 1 Timothy chapter 2, 1-4, Paul affirms that Christ is one mediator. Again, let us define our terms. A mediator is one who comes between two parties with the purpose of uniting them. Christ played a role of mediation that only one God made good, but Christians are still called to serve as intercessors between Christ and the world. Or pwede pala yung term mediator, pwede din. Related na po ito sa intercession. In no way does this diminish the unique work of Christ. Contrary, it manifests at, for example, Christ is our only high priest, but we are called to be a nation of priests. Christ is the only Son of God, yet we are made sons of God. Adoption. The Christian consists in being conformed to Christ. Maging katulad tayo ni Kristo. Being God's fellow workers in His plan of salvation. So, quote muna tayo ng dito, intercession of the members of the body of Christ. John describes the heavenly worship in these terms. The 24 elders fell down before the Lamb, and each holding a harp and with golden bowls of incense, which are the prayers of the saints. Just imagine, prayer of the saints. Revelation chapter 5 verse 8. The angels also play a role in bringing our prayers to God. The smoke of the incense rose with the prayers of the saints from the hand of the angel before God. Revelation chapter 8 verse 4. If intercession among members of the body of Christ on earth is good,
and it is acceptable in the sight of God or Savior, how would such behavior not also be pleasing to God in heaven? Hmm? The story of Lazarus and the rich man. The rich man shows concern for his family on earth, even though he is in hell. If a person is in hell, has such concern, and those in heaven are perfected in love, can finally pray with an undivided heart for the church of God. How could they not be concerned about our salvation? So, yung tao na impyerno nga ay concerned sa kanyang pamilya, lalo-lalo na yung nasa langit na. So, ang ganda ng logic dito. Kung concern niya yung mayaman na nasa impyerno na, lalong-lalo na ang mga nasa langit. They are maraming mga, lalo-lalo na yung mga santo na nandun na sa langit, di ba? So, ang ganda ng analogy ng ating kapatid. So, punta naman tayo sa early Christian writings. Dahil itong presentation na hindi lang sa ating sariling unawa. Let us go to the Church Fathers. Dito sa 8th century AD, The Shepherd by Hermas. But those who are weak and slothful in prayer hesitate to ask anything from the Lord. But the Lord is full of compassion and gives without fail to all who ask Him. But you, having been strengthened by the holy angel, and having obtained from Him such intercession, and not being slothful, why do not you ask the Lord understanding and receive it from Him? So, kita ninyo dito, na-highlight niya yung intercession. So, pwede yung mga have obtained from Him such intercession. So, yung mga taong naging ganap, di ba? So, ang ginagamit dito yung term is intercession. Clement of Alexandria sa taong 200, 2nd century po. In this way, is the true Christian always pure for prayer. He also prays in the society of angels as being already of angelic rank, and is never out of their holy keeping. And though he pray alone, he has the choir of the saints standing with him. Grabe, no? Choir of the saints standing with him when we call their name also for intercession. So, ito po ay Clement of Alexandria, no? Sa taong 208 po yan sa Miscellanus. Si Origen, sabing Origen, sa taong 233. But not the high priest alone prays for those who pray sincerely, but also the angels, also the souls of the saints who have already fallen asleep. So, kita ninyo mga kapatid. Matagal na po ha, wala pong protestante nito. Ito naman tayo sa Cyprian of Carthage. Let us remember one another in concord and unanimity. Let us, on both sides of death, always pray for one another. Let us relieve burdens and afflictions by mutual love, that if one of us, by the swiftness of divine condensation, shall go hence first, our love may continue in the presence of the Lord, and our prayers for our brethren and sisters not cease in the presence of the Father's mercy. So, yung patuloy silang magdasal sa atin. No? So, yan po ay sa taong 253 AD po. From 8th century, 80th century, 1st century, 2nd, 3rd, and 4th century. Yung mga unang mga early Christians ay lumapit talaga sa mga banal. So, kumplitong-kumplito po yan, ha? Ang ating presentation, biblical, at church father pa rin. Okay? So, wala na akong oras mga kapatid, at salamat na lang tayo sa mga ang daming nanood sa atin. Nangunguna pala sa mga generous na nagpadala sa atin ng stars. Sila Layuhan Ani Heli. At pangalawa, no? Si Sister Sheila Beto. Salamat, Sister Sheila. At pangatlo, si Ira Mendez. Pang-apat, si Sister Gina Fidaguhoy. Pang-lima, si Sister Ami na Elga. Lagi po ito. Pang-pito, si Father Mark. Dili pwede, Brother Mark. No? Mark Anthony sa Serda Ihong. No? At si kapatid na Rimdel Sinsano Paubsanon. Salamat kapatid. At si Mercy Alferez. No? At si kapatid na Chitsky Exol.
At si kapatid na Mamie Horada, lagi itong nagpadala ng stars. At si kapatid na Aida Escuto, salamat po. At si kapatid na Sasha, nanood din sa atin, nagpadala ng stars. Si Holanda Eliza Gili Kami. At si kapatid na Christina Lapot sa Buroso. Salamat po. At si Bernarda Ibarsabal. Maraming salamat. Sinasagot lang natin with a humble heart ang ating mga kapatid. At patuloy po tayo sa pagsiwalat sa kabutihan, kagandahan, kababaan ng loob. At ipagdasal natin ang bawat isa. Na tayong lahat ay makapunta talaga sa kaharian ng Diyos. Balang araw sa mga sa ating buhay na hiram galing sa Diyos. Hindi po ito atin, kundi sa ating may kapal. Sana nasa mabuting kalagayan kayo or sa mga challenges sa buhay, huwag tayong susuko po. Fighty Maria, tatak si FD with a humble heart po. God bless.